kapatid ay ating Greek ay 7 to 9 po. Nag-request po si Dr. Agustin dahil mayroong acquaintance night ngayon sa bagong sa departmental acquaintance night nila. So hindi siya makakadalo ng 6 to 7. So instead ay 7 to 8 7 to 9 na lang po ang klase para doon sa mga last men standing, no? Yung klase po natin ay lahat po ng mga graduating students ay subject po 'yan, no? Yung biblical exegesis, Greek exegesis or Greek 2. Pero tayong mga regular ay pwedeng mag-sit in para mayroon tayong familiarization ng subject. So ako yung mag-share na ng screen. Ang ating subject ngayon mga kapatid is the art of home visitation for livelihood program. So ang module 1 na i-discuss ko sa inyo is the introduction about community livelihood program as an opportunity for witnessing. So the purpose of this subject, nakikita nyo na mga kapatid, ano? Okay, so wala namang silence means yes daw. No? So tuloy natin. The purpose is to present a viable and sustainable livelihood opportunity to community people to help augment their income and thus successfully correct natin kaagad, no? Successfully mingle with them and minister to their needs through community services program. So yun po ang purpose natin mga kapatid, na makapag-hold tayo ng sustainable livelihood opportunity sa community. Kasi po ang programa natin mga kapatid sa ating ministry, ito po ay nakakombine po sa ating chaplaincy program. At sa chaplaincy program ay nandoon yung pinaka-basic two elements of the ministry. Yung tinatawag na presence and ano yung isa? Sino po yung makakaalaala ng isa? Presence and support. Okay, very good, no? Presence and support. Okay. So usually ang function ng ating pagiging chaplain ay mag-establish ng presence para sa panahon ng kanilang kapagdatuhan, kanilang grieving, sa kung ano-ano mga problema that affects their mental conditions or mental health, we call it, ay nandoon tayo. We are ready to facilitate, we are ready to extend counseling programs. Then when it comes to support, ay marami po ang paraan mga kapatid. At isa dito ay ang mag-hold tayo ng mga livelihood opportunity programs. So napakaganda po kung magawan natin ng additional phases, no? Karagdagang mukha ang ginagawa ng mga chaplains, no? Kasi po sa evangelical world na chaplaincy mga kapatid, halos puro lang sila preaching and converting, no? Hindi naman siguro pangit kung i-devolve natin ang kanilang target sa chaplaincy na pagko-convert ng mga kumbaga parang pagpo-proselyte, no?
pagko-convert ng mga tao papunta doon sa kanilang simbahan. No? So, halos yun po ang pinaka-primary nila na purpose. Bakit sila pumapasok sa mga institutions ng gobyerno? No? Of course, yan naman po ang sabi nila is to bring Christ, no, to the people. Okay. Maganda naman din po yan mga kapatid. Pero kulang pa po yan. Dapat tayo po ng mga chaplains ay nagtuturo din ng livelihood sa mga nangangailangan. Bakit po mga kapatid na tayo po ay kailangan magturo din ng livelihood? Because it has been considered to be true na ang number one po talaga na stressor sa isang tao yung kawalan ng kakayahang makabili ng pangangailangan. Pag ikaw po ay wala ng bigas at wala kang maibibili at iniisip mo kung ano ang magiging sitwasyon ng iyong pamilya, hindi ko ba kayo ay mai-stress? Alangan man na tatawa-tawa ka lang, no? Na wala kayong lulutuin, wala kayong panghapunan. Alangan man tatawa-tawa ka lang na nandoon na po yung bill. I mean notice, hindi lang bill, notice na puputulan ka na ng kuryente, no? Alangan man natatawa-tawa ka lang, mapuputulan ka na ng tubig. Alangan tatawa-tawa ka lang, sasabihin na ng landlord mo, parang 3 buwan nang hindi ka nakakabayad ng renta, papaalisin na po kayo namin kasi meron ding gustong mag-rent, no? So it has been considered that money or the need of it is the number one stressor. Tayo po ay mga mental health workers, mga kapatid. Basically, ang chaplaincy is for mental health support. So, kaya po, tutulong po tayo, no? Yan po bang sinasabi na dumalaw ka nga sa isang bahay, tapos ang pagdalaw mo ay ikaw ay mananalangin doon sa iyong dinadalaw. Ang hirap manalangin mga kapatid sa kanila pag wala naman tayong itinulong sa kanilang kahirapan. Di po ba? Ang hirap sabihin na sa ating pananalangin na Panginoong Diyos, ikaw ay mapagmahal, ikaw po ay dakila, ikaw po ay you care for the needs of your children. Tapos, amen. Tapos, kakumustahin mo lang. Tapos, aalis ka na. Alam mo yung prayer mo ay hindi naging blessing doon sa binisitahan o dinalaw mo. Bakit? Pag alis mo, mag-iisip siya, makapangyarihang Diyos. Diyos na mahabagin. Diyos na mapagmahal. Paano yun? Na wala nga akong makain ngayon. Wala nga kaming panghapunan. Iiyak yung mga bata. Yung isa kong anak may sakit. Wala nga akong pambili ng gamot. So instead na na-bless yan ng prayer mo, nabigyan mo tuloy ng problema yung tao. Pero kung napunta ka doon, pagkatapos ng prayer, no? Dahil unang-una, inalam mo, you mingled with people as one who desired their good. Or ministered to their needs kasi alam mo kung anong needs nila. And bid them follow me, sabi nga ni Ellen G. White. Pag alis mo pagkatapos ng prayer, may inabot ka naman lang na 500 pesos. Ang sabi mo, kapatid, pagtiyagaan mo po muna itong 500 pesos. Bili ka ng gamot, bili ka ng yung basic
need sa pagkain, ay bukas o makalawa, babalik ako, tuturuan kita ng livelihood. Sa palagay niyo mga kapatid, mabibless siya sa prayer mo? Yes po. Siyempre, mabibless siya sa prayer mo. Hindi ba? Sasabihin niya, tunay nga na mahabagin ang Diyos. Tunay nga na mapagmahal ang Diyos. Bakit? Ginamit ka ng Panginoon na maipakita ang kanyang pagmamahal. Kaya itong ating programa mga kapatid, no, itong ating subject na ito is to present a viable and sustainable livelihood opportunity to community people to help augment their income, sabihin natin family income, and thus successfully mingle with them and minister to their needs through community services program. Totoo po, we need to preach Jesus is coming soon. Totoo po yun. Pero hindi pa po sila ready tumanggap niyan. Habang hindi pa nila nakikilala ang Panginoon na ang Panginoon ay tunay ngang mapagmahal at mahabagin. So ang ating objectives mga kapatid ay ganito. Ipabasa natin kay kapatid na sino ba yung nandito? Hindi ko makita eh. Ang nandito sa akin na nakikita ko si kapatid na adorable. Si kapatid na adorable. Okay, ito nag-appear. Reggie, pakibasa na lang po, Brother Reggie, ng ating objectives. Objectives po. Yes po po. Sino yung may promise? Okay po, Dok. Okay. Sa objective, dito, Dok, at the end of this series. Yes. Sabi po, at the end of this series, the learners shall be able to familiarize concept and opportunities in livelihood that can be extended to community people. Number two, gain knowledge and skill in community visitation and mobilization. Number three, facilitate the creation of small groups for livelihood program. Okay, ito po yung ating objectives mga kapatid. Na pagkatapos ng series na ito, ma-familiarize natin ang concepts and opportunities sa livelihood para ma-extend natin ito sa community, no? Para maging epektibo yung ma-apply talaga natin yung sinabi ni Ellen G. White na ang successful na paraan is Christ's method alone. Christ's method alone, no? Okay. Then tayong mga estudyante, yung learners dito, tayong mga estudyante, no? Will gain knowledge and skills in community visitation and mobilization. So paano natin bisitahin ang mga residents? Paano natin sila ma-mobilize? At ang pangatlo, tayo po ay matutong mag-facilitate para magkapag-create tayo ng mga small groups in every community na magkaroon sila ng livelihood program. So yun po ang purpose natin for this subject mga kapatid. No?
Ang purpose, maipadama natin sa community ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. So, ang tanong mga kapatid, no? Livelihood, does it matter? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Does livelihood matters? Reaction po. Opo, it matters. Agree ko po, agree. Agree po ako dyan. Okay, Yes po. so I hope that everybody agrees, no? That it really does matter. Since we do not have time, ay bilis-bilisan na lang natin ito mga kapatid para ma-cover natin, no? We have just 12 minutes. So what is livelihood? If it does matter, tingnan natin. Ang livelihood program mga kapatid, ito po yung mga shared definitions. Livelihood programs are initiatives. Initiatives meaning to say, for example, yung gagawin natin na tayo po ay mag-mobilize, tayo po ay mag-facilitate, tayo po ay mag-create ng mga small groups na magkakaroon sila ng livelihood program. Yun po ay initiation, no? Pag-initiate po. So yun po ay initiative. At sabi dito sa definition na ito, initiatives that aim to provide support to individuals or communities in starting or improving their livelihood activities. Okay? So we just do not establish presence mga kapatid. We give another face sa ating chaplaincy. No? We need another face sa ating ministry. Hindi lang yung pagbigay ng mga babasahin. Yes, importante po yan. No? Mamigay tayo. Kasi sabi ni Ellen G. White sa kanyang vision, she saw that literature evangelism is likened to leaves of autumn. No? Importante yan. No? Pero, huwag po nating manineglect ang pag-provide ng support. Kaya, ang ating ang kabutihan na ating i-extend doon sa tagalabas, no? Yun din po ang kabutihan na dapat ma-extend natin sa loob. Kasi sa loob ng ating iglesia, marami ding mga members, mga kapatid, na kailangan ng tinatawag support. Although yun po ay duty na po ng pastors at saka ng church board, at ang duty naman natin ng mga chaplains ay sa labas, pero we can encourage the church also to do it, no? Okay. So it would be a sort of a hypocrisy kung magaling tayong mag-outreach sa labas pero mahina tayo mag-enrich, no? Maayo tayong maganda tayong tumulong, magaling tayong tumulong sa tagalabas. Pero yung dito sa loob, hindi na natin pinapansin. Kung minsan iniisip natin, baptized na yun eh. No? Baptized na. Yung kailangan natin ay makapagpabaptize. Pero dapat tayo po ay nagpo-provide ng support to individuals, okay, to improve their livelihood. So mga programang ganito mga kapatid, they involve providing training. So tayo po mga kapatid ay tinitrain in order to train. Okay. Tayo po ay undergo ng training in order to train. That is livelihood. So magpo-provide ng mga resources, and we provide also financial assistance. Okay. Of course, we do not be the ones to provide the financial assistance. Kaya hindi naman po tayo mayaman. Pero pwede tayong gamitin mga kapatid, at kasama dito sa ating subject ay tayo'y maturuan
kung paano tayo makipag-coordinate sa tinatawag mga sources of funding. So mga sources of funding. That's why ang ating mga deputization is naka-geographically designed. We have municipal station commanders, we have district commanders, we have provincial commanders, and regional commanders. No? So, sa district commanders, hindi po yan according to the district territory of a district pastor. Yan po ay according to the territory or legislative district na nasasakupan ng isang congressman. Because we will be coordinating with these servants, public servants, para makatulong sila sa programa na ating ipoprovide sa community. So to help people become more self-sufficient. So livelihood refers to the full range of means that individuals, families, and communities utilize. Okay. So lahat ng pwedeng ma-utilize, i-utilize natin para to make a living, such as wage-based income, agriculture, fishing. Ito may mga examples lang ito mga kapatid, no? Fishing, foraging, and other natural resources, resources-based livelihoods, petty trades, and bartending. So ito ay iba-iba po, no? Ito po, ang iba nito ay provided by TISDA, yung training. Pero tayo po mga kapatid, ay mayroon din po tayong maipoprovide na special training. We will be discussing it in the next series. So livelihood means of support refers to means of support for survival in which an individual engages to meet daily living expenses. So meron kasi mga livelihood na short term mga kapatid, 10 days, 10 weeks, at saka 30 days. Yun po ay panahon sa mga anong tawag nito? Calamities, no? When calamities strike, no? Mayroon din ganun mga livelihood program. Usually, it is initiated by the local government and also by the Department of Labor and Employment, no? Para doon sa mga na disadvantage, na dislocate sila sa panahon ng mga emergencies. Okay? So, ito po yung sample ng mga livelihood mga kapatid, no? Narinig nyo yung tinatawag na Tupad God sowers, no? Mga mananahi. No, ito po yung nakapokus sa mga kababaihan, no? Okay, so dito po ang na-example dito yung mga ginawa ni Congressman Rafi Biazon, Councilor Arlene Hilapo. Nag-organize sila ng mga sowers, 164 sowers ang na-organize nila. Marami yan, no? Na natulungan sowers, no? Okay, sample lang yan. Ang tupad mga kapatid, ang ibig sabihin nitong tupad ay tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers in a community-based package of assistance that provides emergency employment for displaced workers, underemployed, and seasonal workers for a minimum of 10 days, but not to exceed a maximum of 30 days, depending on the nature of work to be performed. Ito yung mga pang-emergency na mga livelihood program. Tupad, no? Okay. One program ng livelihood din yung nag-distribute sila ng mga ducks, no? 235 heads of ducks. Ang recipient ay 47 households in Tuguegarao City as part of the livestock and poultry livelihood program.
So maganda rin po, no? Heads. Siguro may katawan naman ito, hindi lang heads, no? Buo na ito, buo. Okay. So, mga pato. Okay. Kung sa Bisaya pa, pato. No? Okay. So, another livelihood yan. So, among these skills training and livelihood projects include the establishment of organic farms. Pwede rin makapag-establish ng organic farms. Yan po ang ating dream sa LIMS International, no? Production sites, kasama yan sa ating dreams. Trading centers for agricultural products, setting up community poultry, mga organic poultry, vegetable production, processing centers, of course, hindi yung sa meat processing, no? Okay, so ating mga healthy based na mga products, no? Ito naman po ay kapart ng ginagawa na rin ng tubig kalikasan para sa barangay or Tokaba. Ito na po ay mga part, no, samples ng ang tawag nito, livelihood. So tayo po ay merong 1 minute, konti na lang. Now, so ano ngayon ang gagawin ng LIMS International? Ano ang kanyang mga community services? Meron tayong 3-pronged strategy, mga kapatid, no? Una, we will provide education of the principles and approaches in livelihood making. Ito po ay ginawa na natin sa pamamagitan ng ating isang subject na Pauline Missiology, Principles and Approaches, no? So, ito po ay pinoprovide na natin sa ating mga estudyante, mga kapatid. Okay, so susunod, train students to do livelihood. So tayo rin po ay nagbibigay ng mga training sa ating mga estudyante. Kasi nga ang ating pastor, misis ng ating pastor na doktor, ay nakapagawa na sila ng anong tawag nito? Formulation ng Panyawan Premium Massage Oil, no? Ay talagang napakaganda po ng training na ito. Okay, pwede po nating ipasa ito, mga kapatid, sa community small groups. Mag-organize tayo itong small group na ito, turuan natin na maggawa ng Panyawan Premium Massage Oil. Okay? So, in every community, we will do this, no? Tuturuan natin sila. So, kukuha sila sa atin ng raw materials. So, hindi lang po sila ay ating natulungan, kundi natulungan din natin ng ating ministry. Kasi po, sa ating ministry, din naman po pwedeng hindi tayo gagastos, no? Like for example, sa ating panggasolina, okay, sa ating pagpunta sa mga churches, so we need funds for our expenses. So sabi pa na aking kaibigan, everybody happy, no? Everybody happy. Okay, last, no, is empower the students to facilitate the creation of small groups in the community and train them to do livelihood. So para naman doon sa mga sa mga hindi masyadong mahilig sa mga skills development, pwede rin sila sa livelihood ng tinatawag reseller. Okay, reselling, no? Pwede natin silang bigyan ng say for example sa isang community ng isang motor, no? Ang purpose ng motor is just to round up sitios and barangays para i-distribute ang ating mga products. Like for example, Panyawan, yung Marcaida brown rice coffee na napakasarap, lalo na pag pinarisan ng alingatong na tea.
So, yun po. So, pwede natin silang organize. Okay, ikaw hindi ka naman mahilig mag-formulate. Okay, ikaw yung distributor. Distribute ka. We have here 30 sitios in 15 barangays. Territory mo yan. So, ikaw yung magdi-distribute doon. So, kikita sila. Kikita din ang ating center. So, yun po, kikita at magkakaroon ng tithes and offerings. Kikita din ang misyon. Kikita din. So, yun po mga kapatid, no? Ang ating strategy. So, conclusion po natin ay ito po. Napakasimple lang naman yung ating conclusion. Siguro pabasa natin sa isa nating kapatid. Sino ba yung ano dito? Pastor Terry. Pastor Terry, you read the conclusion, please. Walang signal. Ikaw na Doc. Ha? Hello, Doc. Ito, Doc. Conclusion. Opo. Therefore, livelihood is vital. The school needs to be involved. The students must be involved. We must mingle with people as one who desire for the good of the community, that they may know Jesus really cares. We are His hands for today. Yan po. Okay. So, thank you very much. Napaka-importante po ng livelihood. Kaya ang ating school kailangan ma-involve. Ang ating mga estudyante must be involved. We must mingle with people. Ito na po yung opportunity for witness, mga kapatid. Malalaman nila that Jesus really cares. At ito po yung magandang punch, mga kapatid. We are His hands for today. Tayo po ang mga kamay ng Diyos na magre-reach out doon sa community people. Okay, mayroon akong konting kwento, mga kapatid. Maiksi lang, maikli. Mayroong isang napakagaling na artist, no? Siya po'y gumawa ng sculpture, no? Ang kanyang ginawang sculpture ay ang Panginoong Jesus. Pero nang tanggalin na ang cloth na nakabalot sa panahon ng tinatawag na exhibit, ay walang mga kamay ang statue, no? Walang mga kamay ang statue. Tapos nagtanong yung mga tao, bakit hindi mo na lang kinumpleto yung iyong sculpture? Bakit hindi mo nilagyan ng kamay? Sabi ng artist, sabi niya, hindi ko na nilagyan ng kamay dahil tayo ang mga kamay ng ating Panginoon. So yun, mga kapatid, no? Tayo po ang kamay ng ating Panginoon, reaching out for these people. And I hope na as the school is determined to be involved, tayo din po mga estudyante must be involved. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen, Doc. Amen. Amen. Amen po. Parang tatlo lang yung magpo-formulate. Amen po, amen. Tali na ako doon. Amen. Amen po. Amen. Okay, so God bless each one of us here. Amen. Let's wait for 3 minutes at exactly 5:10. Nabigay na natin ang renda kay Pastor Cesar Aguilar.
Kadin po. Kadin. Sa inyo. Iya tengah kuan siya balay. Kaya may ano tabla. Iya kan. Kasabahan.